Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, September 17 na po 2025, mas bumibilis pa po ang pagkilos nito nga pong si Bagyong Marisol na ngayon po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At may panibagong low pressure area tayo na banta rin na ang posibleng maging susunod na bagyo pagkatapos po nitong si Bagyong Marisol. So alamin muna natin yung mga lugar na apektado ngayon ng signal number 1 at possible na itaas up to signal number 2 ang mga lugar na naaapektuhan itong si Bagyong Marisol. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, kahit palike lang ho ako, okay na ho ako doon. Masaya na po ako doon mga kababayan. Sa kasalukuyan ho, titignan muna natin yung tinatawag natin na forecast track, intensity. Ito nga pong si Bagyong Marisol. Ipapakita ko po sa inyo sa tinatawag natin na pinaka-live weather radar. So ito pong mabuti mga kaibigan, tignan nyo ho, no? At kung makikita nyo naman, patuloy po ang pagkilos nito nga pong si Bagyong Marisol. At ilang mga oras simula ngayon ay posible na itong maglandfall sa loob po ng ating Philippine landmass or sa kalupaan po, no, dito sa may bandang Luzon, no? Ilang bahagi ng Luzon. So sa pinaka-updated natin na lokasyon po niya, meron po siyang lokasyon na 170 kilometers northeast of Infanta Quezon at 90 kilometers naman southeast of Casiguran, Aurora. Ito siya, yung pinaka-sentro at pinakamata po nito nga pong si Bagyong Marisol. Meron po itong lakas ngayon, no, tinataglay nitong lakas mga kaibigan na umaabot po sa 55 kilometers per hour at mayroong pagbugso na umaabot po hanggang 70 kilometers per hour. May pagkilos po hanggang 25 kilometers per hour pa northwestward. Ngayon po, dahil sa banta po nitong si Bagyong Marisol ay itinaas na rin po, no, ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon. So marami po yung mga lugar na apektado. So ito ho, makinig po tayong mabuti. Kasama po sa apektado ng signal number 1 ang ilang bahagi ho ng Batanes, ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora, Quirino, Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, at Camarines Sur. Yung mga lugar po na aking binanggit, meron po tayong tinatawag dito na warning lead time. Ang ibig sabihin ng warning lead time mga kaibigan, sa loob po ng 36 hours, diyan po yun mararanasan. Hindi po ibig sabihin na itinaas yung signal number 1 sa mga lugar po na aking binanggit. Automatically, agad-agad nang mararanasan ang bugso ng signal number 1. Sa mga nagtatanong kung gaano ba kalakas ang signal number 1, ang signal number 1 po mga kaibigan, hindi naman ito sobrang kalakasan ng hangin. Nasa 39 to 60 kilometers per hour yung lakas ho ng kanyang hangin. So mas maganda na nakahanda na lamang po tayo sa mga posibilidad po na pwede mangyari, lalo na sa impact po sa pagbabago sa pagkilos nito nga pong si Bagyong Marisol. Kung titignan nyo, alamin natin yung mga lugar na posible pa nitong madaanan at kung kailan nga ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan po natin pagdating pa po ng September 18, sa ganap po na alas 5 ng hapon, Thursday po yan, bukas ho yan, ito po ay sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po siya dadaan mga kaibigan. So mas maganda na yung mga lugar na madadaanan nito ay maging handa sa mga posibilidad na banta ng malalakas o malawakang pag-uulan. At inaasahan po mga kaibigan, ito ho, no, para clear din sa bawat isa, inaasahan po within the next 24 hours, ngayon pong September 17, mamaya pong alas 5 ng hapon, ito po tatahakin niya ang area po ng vicinity of Balesteros, Cagayan. At tataglayin naman niya, lakas pa rin na 45 kilometers per hour, tropical depression category, pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. At pagdating naman po within the next 36 hours, at sa ganap pa rin na alas 5 ng madaling araw ng September 18, ay dadaanan naman po niya mga kaibigan, ito pong west-northwest of Calayan, Cagayan, 95 kilometers. So lalakas ulit siya sa 55 kilometers per hour, isa pa rin ganap na tropical depression. May nagtatanong, hanggang kailan ba lalakas ito o ano yung category na ay tataas dito? Yung pinakamalakas daw po na maaabot itong si Bagyong Marisol. Kung makikita nyo sa ating tinatawag na tropical
cyclone threat potential o track and intensity forecast para dito kay Bagyong Marisol, aabutin niya o marireach niya po yung tinatawag natin na severe tropical storm. Ibig sabihin, hindi ito papasok sa typhoon or super typhoon category. Makikita nyo namang mabuti mga kababayan, ito hindi naman nakikitaan ng banta na magiging super typhoon. Ito, typhoon category na pag ganito po mga kaibigan, ay storm na category, tropical storm category. So, tropical storm category pa rin dito pagdating ng Thursday na alas 2 po ng hapon. At pagdating naman po ng Friday ng 2 p.m. ito nasa tinatawag na natin na severe tropical storm. Medyo malakas na ito. So, 110 kilometers per hour na yung lakas ng hangin na yan. So, that time naman, nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Well, balikan natin yan dahil meron pa tayong isang binabantayan po dito na low pressure area. Ito po nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility pero banta ito sa posibilidad na magiging susunod na bagyo. So yung susunod na bagyo tatawagin natin Nando. Hindi pa nga doon nakakalabas itong si Marisol, may panibago na naman. Dahil po yan sa pressure ng hangin o yung easterlies ng mga nakarang mga araw ay pinapunta niya or tinangay niya yung mga LPA na yan papunta po sa direksyon dito po sa ating bansa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang problema natin dito, dahil nga po na-develop na bilang isang ganap na bagyo, itong si Bagyong Marisol, ngayon po ay lumalakas na ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung nakikita nyo, nagkakaroon na ng sirkulasyon, ito nga pong habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa, dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So may mga posibilidad na sa mga susunod na mga araw o mga oras, mas madedevelop pa ito dahil po unti-unting lalapit ito si Bagyong Marisol dito po sa area sa kanlurang bahagi ng ating bansa, malapit po dito sa area ng habagat or sa kanlurang bahagi. Ngayon, kung titignan naman natin, dapat ba natin pangambahan itong Bagyong Marisol para maging isang ganap na malakas na bagyo? Sa ngayon, hindi pa natin ito nakikitaan na magiging typhoon or super typhoon category. Ito po maituturing pa lang natin na hanggang tropical storm, or medyo malakas din yon. Dahil pa rin po sa banta nitong si Bagyong Marisol, meron po tayo ngayong araw po ng Miyerkules, mamayang hapon, inaasahan po natin ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Yan po yung tinatawag natin na heavy rainfall warning. So pagdating naman kinabukasan, Thursday afternoon, September 18, ito makinig ho kayo, meron pa rin 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. At dahil nga po malaking bahagi ng Luzon lang mga naapektuhan, paano naman daw ang area ng Visayas, Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Sa ngayon ho ay apektado ito pong Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao na tinatawag po natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ayan, yung mga hangin na yan na dumadaloy na yan. Bukod dyan, mas apektado naman ito nga pong ilang bahagi ng Mindanao na tinatawag po natin na localized thunderstorm and usually bandang hapon po yan hanggang sa gabi po nagpapaulan. So kung titignan nyo mga kaibigan, isa-isahin din natin Ilocos Region, kasama po dyan ang Cordillera Administrative Region ng mga lugar na maapektuhan ng easterlies. So sa Daris naman, ilang bahagi ng Mindanao, localized thunderstorm, inulit ko na, ang maapektuhan. So yung impact nito na maglandfall po sa ating Philippine landmass ay may chance na maging mahina o humina po o hindi masyadong ma-develop. Ito nga pong si Bagyong Marisol. Kung makikita nyo yung dadaanan niya dito po yan, sa area na yan at dadaan siya sa kalupaan ng ating bansa. So ang isang bagyo kapag tumama sa kalupaan or bumangga sa mga puno or mga kakahuyan, humihina siya. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, nagbabago yung lakas nitong si Bagyong Marisol. Ito ay pumapalo from 45, nagiging tropical depression, nagiging 55 kilometers per hour. Pero once na makatawid na ho siya dito sa ating Philippine landmass, sa kalupaan ng Luzon, ay lalakas po siya into tropical storm category. At doon siya makakabuelo, mas lalakas pa habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung iba natutuwa dahil papalabas na daw ng PAR, pero ang senaryo dito, meron siyang tinatawag na spiral clouds, which is yung trap or extension or buntot ng bagyo ang makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon.
So most of the time, mas delikado ho, no, kapag ka nakatawid na ng kalupaan ito nga pong pinakasentro ng bagyo. Sa ngayon, tatawid itong sentro ng bagyo sa ilang bahagi ng Luzon bilang isang ganap po na tropical depression o mahinang bagyo pa. Ang delikado dito kapag tatawid sa ating bansa na malakas na siya. So ngayon, yung mga maapektuhan o apektado ng signal number 1, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, no? Mga isolated rain showers, scattered rains, mararanasan ho yan. So maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwede hong mangyari. So kung titignan naman natin sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential, nagsimula yan kahapon ng September 16 at meron tayong duration hanggang September 22. Tatlong sama ng panahon po ang ating minomonitor, which is eto na po yun. Yan na po yun, isa pong LPA dito, tropical depression dito, Bagyong Marisol, meron pang isa dito. At etong si Bagyong Marisol ang medyo nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pasok yan sa week 1 natin sa September 16 hanggang September 22. Sa week 2 naman natin ay magsisimula sa September 23 hanggang September 29. Tatlong sama din ng panahon ng ating imomonitor. Ang isa dyan ay isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron pang panibago dito at sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pero magkagayon man, maging handa tayo sa mga posibilidad at mga pagbabago. Dahil bukod dyan, ang habagat ay nagbabandyang mag-intensifies or mas lumakas sa mga susunod po na mga oras or mga araw. So ngayon, dahil meron tayong bagyong minomonitor, meron mga low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, unang-una, napaka-importante ho na lagi po kayong nakaantabay sa aking mga binabalita sa lagay ng ating panahon. So ako talaga gumagawa ng effort para yung mga kababayan ho natin na always po nakikinig sa ating channel ay mabigyan ko ng paalala, no, sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, i-safety na natin ang ating mga importanteng gamit, lalo na ho yung mga bahayang lugar dyan sa Metro Manila, sa may ilang bahagi, ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Importanteng gamit, yung mga papeles natin at yung mga electric appliances, safety na natin yan para hindi po delikado pag nabasa kasi may chance na makuryente pa ho tayo. Pangatlo mga kaibigan, hanggat kaya pa natin, i-check na natin yung mga light materials na nakalagay sa ating mga kabahayan dahil ang mga signal number 1 na apektado ng sa lugar, no, yung signal number 1 na apektado dyan sa may Luzon, hindi man kalakasan ng hangin pero kaya niyan magpaangat or masisira yung ating mga kabahayan kung hindi po maayos ang pagkakapako, lalo na kung light materials lamang, no. Diyan sa Metro Manila, marami dyan na talagang hindi ganoon ka-safety ang mga bahay. Mas maganda double check na lamang po natin. So, ito po mga kaibigan, mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat po, no, ng ilang araw. Ang estimated natin dito ay hanggang weekend ito, no, dahil meron pang panibagong low pressure area. Pero lalabas, etong si Bagyong Marisol by Thursday, no, ng hapon at 5 PM po yan. So, bukod dyan mga kaibigan, ipapaalala ko din yung mga nakatira po malapit sa mga kumbundukan, malapit po sa mga ilog, sa mga low-lying areas, mga bahayin. Kung kinakailangan natin mag-evacuate po tayo. Makipag-ugnayan tayo sa LGU natin, malapit sa mga lugar natin para sa safe na malilipatan pong mga lugar. So, tulad na aking sinasabi, ito importante din, yung mga basura, mga plastic natin na nakakalat po mga kaibigan sa mga daan, magkusa na tayo maglinis para hindi yan babara sa mga kanal, no? Dahil yan ang nagiging isang main cause ng pagbabaha. So mga kaibigan, iti-take ko po ulit ang opportunity ngayong araw po ng Miyerkules, September 17 para makapag-share po ng Bible verse which is magpapalakas po ito sa atin bilang isang mga anak ng Diyos, no? Para mapaglabanan yung ganitong sitwasyon tulad niyan, tatlong sama ng panahon at meron pang isang bagyo dito. Eto ho, at narito po ang ating Bible verse of the day. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Mga kapatid, narito po ang sinasabi. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po, no? Ano man yung mga pinagdaraanan natin ngayon, ano man mga pagsubok, ano man problema, alam ko ikaw kapatid na nakikinig ngayon, marami ka ding pinagdaraanan, no? Bukod sa sitwasyon natin ngayon na meron tayong pinaghahandaan na Bagyo Marisol, no? At meron pang mga panibagong sama ng panahon. Bukod dyan, syempre kasama din yung mga problema natin sa buhay, sa pinansyal, sa pagkain sa araw-araw at marami pa pong iba mga kaibigan, mga kababayan. Pero napakalinaw ng sinabi ng Panginoon na sapagkat batid kong lubos
ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Kung minsan akala natin yung plano sa atin ng Panginoon hindi maganda or nakakasama kasi pag hindi nasusunod yung plano ayon sa gusto natin, ang tingin natin hindi nakalooban ng Diyos, di ba? Ganun naman usually. Kasi iba yung iniisip natin sa pinaplano po ng Diyos, no? Minsan gusto natin ng ganitong bagay, gusto natin ng ganito ganyan, pero hindi binibigay ng Diyos. Bakit, no? Minsan nagtatanong tayo sa ating isipan, bakit yung pinagpe-pray ko or gusto kong bagay hindi binibigay sa akin ng Diyos. Pero kung titignan niyo mabuti, kung i-analyze niyo yung sitwasyon, hindi binibigay ng Diyos yung mga bagay na yan dahil pwedeng makasama sa inyo or hindi makabuti. Pwedeng pag binigay sa iyo yung bagay na yan, makalimutan mo na siya. May mga ganun hong mga senaryo. Yung iba naman, sobrang tindi ng pagsubok, yung tipong parang nawawalan sila ng mahal sa buhay, kinukuha ng maaga ng Diyos, no? Ang iniisip nila, or minsan, ang sinisisi nila ang Diyos, na wala naman daw silang ginawang masama, mabuti namang silang tao, pero bakit ganun? Sila ang nakakaranas ng ganitong klase mga problema. Alam nyo, yung buhay natin dito sa lupa, pansamantala lamang. Hindi ito eternal life. Lahat tayo daraan po sa mga bagay na mawawala din tayo, babalik tayo sa alabok, iiwanan natin itong katawang lupa. Ang mahalaga, no, importante dito, kapag tayo nawala, ay nakakilala tayo sa Diyos, no? At meron tayong susunod na buhay doon, which is yung eternal life kasama ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Napaka-importante at napakasaya po nun. Napakalinaw sa nakaraang topic natin, yung sinabi ko, lahat ho tayo makasalanan, no? Pero sa habag at biyaya ng Diyos, ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan po ni Kristo Jesus, no? Na siyang napako sa krus ng Kalbaryo para ho sa ating mga kasalanan. So lahat ng mga bagay na nangyayari, yan po ay plano at kalooban ng Diyos, no? Lalo na kung tayo ay talagang naniniwala at kinikilala natin ang Diyos. At uulitin ko mabuti, no? Itong mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam nyo, itong salita na to, mga kaibigan, sa Jeremiah 29:11, sobrang talagang memory verse ito ng karamihan at nagagamit ito sa mga bagay na talagang nakaka-inspired, no? Totoo naman yan mga kaibigan ko. Walang plano ng Diyos na ikakasama natin, bagkos mga planong ibinibigay niya sa atin para sa mas magandang pag-asa at mas punong-puno pa ng biyaya. So kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang ating Bible verse of the day. Hopefully, may natutunan ka po sa ating sharing, no? At doon sa lagay ng ating panahon, pwede nyo balikan, no? Puntahan sa ating unahan para sa updated, no? So, kung nakaabot ka ho sa pinakadulo ng ating video na ito, please po-comment naman po ng pangalan nyo at kung taga saan po kayo para next update ay ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.